Nandito ako ngayon sa ano, kung makikita mo, nandito ako sa, ito, sa likuran ako ng Mayon Yun. Volcano. Ah, Oo, nandyan- nakita mo yung bulkan. nandyan Sobrang ka na init sa din dito. Albay. Nasa likuran ko, nasa Legazpi tayo. At tama po yung nabanggit nyo, kahapon nga, nagdeklara din ang lungsod ng Iloilo ng state of calamity dahil po sa sobrang init. Dito, mainit-init na rin. At mamaya po, makakaramdam din tayo ng mga init dahil papunta tayo ng Quezon sa Gumaca at saka sa Tayabas. So sa ating mga kababayan, medyo mag-ingat kayo. Pero yung issue natin ngayon, yung power supply. Power supply, mamaya Senator. pagka-interview natin kay ASEC Mario Marasigan. Pero ako, Cecil, medyo gagalaw-galaw dito at baka Sige, maiwan subukan tayo natin ng na, ating- na ma-interview ng maisingit natin agad si Assistant Secretary ngayon, Sentol. Mukhang ready na siya kanina pa before the program. Sige, kahit Nag-abiso na saglit, Sentol kasi eh. papunta na uli ako ng airport. Cecil. Oo, Hindi so na rin. kung sakaling hindi ko matapos, ikaw na lang ang Sige. magtuloy. Pero Yes, Sentol. ang maganda siguro dito, malaman natin kung saan at anong lugar at kailan magkakaroon ng Yes. forced outages. Kasi ang dami mga kababayan natin nagdiriwang ngayon ng mga piyesta, Yeah. maraming mga okasyon, tapos makakaranas ng brownout, blackout, talaga sobrang lubos na init po yan. Yes. Eto na, Lalo Sentol. dito. Ayan na, si andito ASEC na si Mario Assistant Marasigan. Secretary Mario Marasigan ng Department of Energy. Nasa linya na po ng ating komunikasyon. Good morning po, ASEC. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa inyong mga masugid na taga-subaybay. Ay, maraming salamat, ASEC. Pinagbigyan mo kami. Ito ba, meron ba itong schedule natin? Rotating ba ito o talagang dahil lang dito sa mga pangyayari sa Middle East o kung saan man? Well, thank you po for the question, Senator. Actually po, wala pong kinalaman yung ating electricity generation or yung power supply natin doon sa nangyayari po sa ibang bansa. Okay. Internal po dito sa atin, yung pagkakaroon po ng insidente kagaya ng nangyari ng isang araw. Ayun. So, meron na tayong mga schedule para alam ng mga kababayan natin, ng mga LGU, kung kailan, saan tatama, anong oras, at yung duration? Sa ngayon po, wala pa po tayong nakikita na magkakaroon po ng rotational brownout. Kasi kagaya po kahapon, yellow alert lang po ang naitala natin. Ang ibig pong sabihin ng yellow alert ay meron pa pong sapat ng kuryente, wala pong rotational brownout, ngunit pwede pong magkulang ang ating reserba kung sakaling meron pong malaking planta na magkaroon ng hindi inaasahang outage. Kahit po nung nakaraang Dahilan ito, araw... ASEC. ASEC, anong dahilan Opo. bakit magkakaroon ng forced outages? Well, internal po sa mga planta yan. Nagkataon po yung Ayun, incident po na nagkataon, nangyari nung araw ng Martes. Ayun. Nagkaroon po ng diferensya yung makina po ng ating Pagbilao coal-fired power plant. Yung dalawang unit po. papunta ako mamaya Nagkaroon po doon. ng tagas. Papunta Nagkaroon ako po ng ng tagas Quezon yung kanya mamaya. boiler tube. Oo. Ayun. Opo. So siguro ito, ang mainam nito, maipaliwanag sa ating mga kababayan na walang kinalaman sa mga external factors. Pero pag nagkaroon ito, sumipa itong halimbawa, rumisponde ang Israel, meron na siguro tama tayo dyan. Halimbawa po, mabawasan ng supply ng langis, et cetera, ASEC. Napapaghandaan niyo ba yan? Hindi po natin nakikita na magkakaroon po tayo ng problema kasi karamihan po ng ating planta ay coal power facilities at ang diesel. fuel po natin ay nagagaling karamihan sa Indonesia. Pangalawa po, umaabot na po ng halos sa 22% po ang nanggagaling sa ating renewable energy. Kung kaya ito naman po ay indigenous. At yun naman pong ating supply ng gas, ngayon ay galing sa Malampaya, although nahaluan na po ng imported na liquefied natural gas. So, kung pagtaas po ng presyo ng petrolyo o magkaroon ng biglaan pong pagkakaroon ng pagsikip ng supply ng petrolyo, ito po ay makakaapekto ng mas malaki sa transportation kaysa po sa power generation. Pero ASEC, magpapatuloy ng tanong sa iyo si Cecil. Ako patakbo na ng airport pero
I look forward to questions concerning alternative sources. Alam nyo, kasama lang ako dun sa kagagaling lang namin ni Presidente doon sa Washington at napag-usapan yung nuclear energy. At tayo po yung author nung Nuclear Energy Regulatory Framework. So isa po to sa mga inaasahan natin. Pero mahaba pa ito. Siguro kami ay lagi makikipag talastasan sa'yo kasi kailangan malaman ng ating mga kababayan yung ano na talaga ang status ng ating energy supply. So Cecil, ikaw muna magpatuloy. Yes, at tinatawag na ako rito. Baka iwan pa ako ng eroplano pabalik ng Maynila. Sige, Senator. Maraming salamat, Asek Mario Marasigan ng DOE. Magandang umaga si Senator. Maraming salamat din po, Senator Tolentino. Mag-iingat kayo, Sentol. Yes, Asek. Asek Yes po, Marasigan. ma'am. Yes, Cecil. Asek, kasi force outage